Ang paulit-ulit na pagpaslang ni David kay Goliath. Ako si Risa Singson Kaupeng. Magkape at pandasal muna tayo. "25 years ago, malungkot na sinabi sa akin ng aking kapatid na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay may hydrocephalus. Matindi naming hiniling sa Diyos na magmilagro at maipanganak na malusog ang bata. Ngunit lumabas ang sanggol na may malaking ulo at iba pang abnormalities. Sabi ng mga doktor na kahit mabuhay daw ang bata, magiging vegetable lang siya. Pinangalanan siyang David sa daming Goliath na kailangan niyang talunin upang mabuhay. David defied the doctor's predictions when he started to talk at 3 and walk at 4 years old. Hindi lang yun. He was a music genius who could play on the keyboard any song he heard. He finished high school and before the pandemic, tumutugtog siya every Sunday sa misa sa kanilang parokya na may choir na kasabay. Sa buwang ito, magiging 24 na sana si David. Ngunit nung Enero, pagkatapos ng isang matinding atake ng sakit ng ulo, David fell into a coma and went home to the Lord. Sa langit, he is finally whole, healthy, and having slayed his final Goliath, death. When I look back at David's short and challenging life, namamangha ako kung paano niya nagawa ang napakaraming bagay gamit ang kaunting kaloob na binigay ng Diyos sa kanya. Bagamat karamihan sa atin ay pinagkatiwalaan ng maraming talento kumpara sa kanya, ginamit ni David ang kanyang talinong limitado ng kapansanan upang mamuhay ng lubos at maglingkod sa Panginoon. Kaya kung tayo ay nakakakita, nakakarinig, malusog sa katawan at pag-iisip, tanungin natin ang ating sarili. Am I doing enough for the Lord with the many talents He's given me? Let's pray. Lord, help me to be a good steward of the many gifts You've blessed me with. Amen.